Mas binilisan ko ang pagpapatakbo kay Honey. Christina, pahintuan mo si Honey. Go away. Galit ako sayo. Layuan mo ako. Muli kong iwinagwag ang tali para lalong bumilis ang takbo ni Honey. Christina, itigil mo. He thundered emphatically. Pilit kong nilalabanan ang takot sa nagbabagang galit ni Denzel. Galit ako sa kanya. Napasinghap ako nang magpantay ang mga kabayo namin. Itigil mo, sabi. Hindi ko siya pinansin, at mas lalong binilisan. Nagulat na lang ako nang mag-overtake siya, at hinaranggan ang kabayo. Kasabay ng pagsinghap ko at pagdaing ni Honey. Hindi ko napaghandaan ang biglaang pagtayo ni Honey, at patuloy na dumadaing. Akala ko mahuhulog ako, pero mabilis na nakababa si Denzel sa kabayo at sinalo ako. Dala ng pagkagulat, hindi ako nakapag-react. Muling bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis kong tinulak si Denzel, at lumayo sa kanya. He immediately grabbed my arms, pero mabilis ko din itong pinalis. Ano ba? Galit na sabi ko. Layuan mo ako. What is your problem? Hindi mo ba alam na delikado ang ginawa mo ha? Wala akong pakialam. Wala kang pakialam. Layuan mo ako. Nagkatitigan kami. Parehas kaming basang-basa ng ulan. Nagsimulang magtaas baba ang balikat ko. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Bakit kailangan niya pa akong sundan? Iwan mo na ako. Lumamlam ang mga mata niya. No, come here, Christina. Baka magkasakit ka. He was about to walk closer, but I stepped back. Iuwi mo na ako, hindi sa mansyon niyo, kundi sa Manila. Ayoko na sa isla niyo. Ang malamlam na itsura niya dumilim. He lightened his fist. No, dito ka lang. Please. Ayoko na dito. Wag mo na akong saktan, tigilan mo na ang pananakit sa akin. Christina. Bahagya akong napatawa. Alam mo naman di ba na mahal kita. Pero bakit paulit-ulit mo akong sinasaktan? Christina, alam ko. Pero hindi kita gustong saktan. Pero paulit-ulit mong ginagawa. Inilang hakbang niya ang pagitan namin. Hinawakan niya ang magkabilaang pisngi ko. Hindi ako nakagalaw, at gulat na nakatunghay sa kanya. I'm sorry dahil mas inuna ko si Kitty. Hindi ko gusto pero natakot ako sa magiging anak niya. Nagkarelasyon si Kitty sa asawa ni Mrs. Aliano. Ayokong mapahamak ang anak niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ayokong maramdaman niya ang naramdaman ko, nang hindi ko makapiling si Errol. I'm sorry, love. Natigilan ako, binalikan kita pero wala ka na. Saka naman sinabi sa akin ni Mang Elias ang ginawa mo. Umalis siya sa pagkakayakap sa akin, at nakangiting tumunghay sa akin. Ang kaninang lakas ng kabog ng dibdib ko ay dumubli. I'm sorry, starting today, I will never leave my eyes on you. Ikaw ang uunahin ko kaysa sa iba. Magsimula tayo ulit. Ikaw, ako, at si Errol. Let's work our marriage. My lips left open. Marriage. Anong sinasabi niya? I was about to say something, but Denzel slowly lowered his head, and reached my lips. I stiffened. He moved his lips and bite mine. Let's go, baka magkasakit ka. Hindi ako nakapagsalita. Namumula ang mukhang tumango ako. Hindi ako makahinga. Nagagalak ang puso ko. Isinakay ako ni Denzel kay Honey, at sumakay siya sa likuran ko. Pinatakbo niya ng mabilis ang kabayo. May pagmamadali. Hindi ko alam kung bakit iba ang kaba ko ngayon. Napaigtad na lang ako, nang kagatin ni Denzel ang tenga ko, at bahagyang hamalakhak. Mabilis kaming nakarating sa munisipyo. Sinalubong kami ni Mang Elias. May gusto pa sana siyang sabihin. Pero pinigilan siya ni Denzel. Save it, later. Hinhila ako ni Denzel papasok. Mabilis naming narating ang office niya. At halos mapasigaw ako nang isandal niya ako sa likuran ng pintuan, at halikan ng marubdob. Napadaing ako kaya napatigil siya. Baby, malamlam ang mga mata niya at may pagsusumamo. Para akong nahipnotismo at kusang tumango. Napasigaw ako nang buhatin niya ako na parang bagong kasal. Nilak niya ang pintuan, lumakad siya papalapit sa isang nakasarang pintuan at binuksan iyon. Saka ko lang napagtanto na isa pala itong kwarto. Literal na kwarto. May malaking kama. Ibinaba niya ako. Muli niyang sinara ang pintuan at humarap sa akin. He smirked. I blushed. Sundan na natin si Errol. Nanlaki ang mga mata ko. I almost dropped my jaw.
Hinawakan ni Denzel ang mukha ko, habang may mapaglarong ngisi sa labi. Hindi ako nakasagot. Nanunuyo ang lalamunan ko. Idagdag mo pa ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Ni hindi ako makahinga ng maayos. Para akong nasa panaginip. Muling bumaba ang mukha ni Denzel, at sinimulang halikan ang noo ko. Pababa sa ilong at labi. He kissed my lips fully. Hinapit niya ako papalapit sa kanya. Napakapit ako sa basa niyang damit. Ang mabagal niyang paghalik, ay napalitan ng agresibo. Mabilis. May pagmamadali. Hindi ako makasabay at tila nalunod sa sensation na nararamdaman. Dama ko ang pangangatal ng labi. Ang paulit-ulit niyang pagkagat sa labi ko. Ang gigil at sabik ng halik na ginagawa niya. Nagsimulang lamikot ang mga kamay niya, at pag-ano sa damit ko. Naging mabilis ang pangyayari. Ngayon ay parehas na kaming walang ano, habang nakalapad ang katawan ko sa kama, at siya ay nasa tabi ko. I whisper when he started to kiss my shoulder down to my chest. Pakiramdam ko ito ang unang beses na gagawin namin ang bagay na ito. Denzel, I whisper again when he reached my abdominal. Panaka na kanyang hinahalikan ang tiyan ko, na para bang may isang bagay doon na gustong-gusto niya. Paulit-ulit ang ginagawa niya. He kissed, he bite, he licked my womb. Humigpit ang kapit ko sa kubri kama, nang bumaba pa ang halik niya. Panay ang daing ko sa ginagawa niya. Naliliw ako sa paghalik niya. Hanggang sa maabot ko ang kanina pang gustong ano sa akin. Muling siyang humalik pataas hanggang sa maabot niya ang labi ko. You're mine. Kasabay nun ang ginawa niya sa akin. It feels relaxed. It was the best feeling that every woman wants to feel. Sunod-sunod ang paghinga naming dalawa. Hanggang sa sabay kaming nakarating sa dulo. Akala ko matatapos na iyon sa ganon, pero hindi pala. Makailang ulit naming ginawa ang bagay na iyon. Hindi ako tinigilan ni Denzel ng kakul ulit, hanggang sa hindi ako mawala ng malay. Dala ng sobrang pagod sa paulit-ulit naming ginagawa. At sa walang kapaguran ni Denzel, ang katawan ko na mismo ang sumuko. Nawalan ako ng malay. It's been 1 week since mangyar sa pagitan namin ni Denzel ang bagay na iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Parang isang panaginip. Panaginip na ayoko nang magising at matapos pa. Naging maayos ang pagsasama namin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kasal pa rin kami. Ang akala ko ay divorce na kami, pero mali pala ako. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari. Hindi na lang ako nagtatanong kay Denzel. And besides, every time na gusto kong pag-usapan iyon, lagi niyang iniiba ang usapan. He never told me that he loved me. That's fine with me, as long as I have him. Ganun ko talaga siya kamahal. Handa akong tanggapin ang lahat makasama ko lang siya. Ganun nga talaga ako katanga sa pag-ibig. I blushed every time I remember how we do the married couple thing. Every night, hindi pwedeng hindi namin gagawin yung bagay na ginagawa ng mag-asawa. He was so eager to do that, love with him. Unti-unti kong nararamdaman ang maging masaya sa feeling ni Denzel. Pakiramdam ko hindi ko makakaya kapag nagbago siya ulit. Walang minuto na hindi siya nagiging malambing. He's so cute. Matapos kong makapag-ayos ng sarili mabilis akong pumunta sa kusina. Naunang bumaba ang mag-ama ko para kumain ng agahan. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa kusina. Rinig ko na ang sigawan at awayan ng mag-ama. Isa pa itong ipinagtataka ko. I thought, they're really close but it seems not. Palagi ko silang nakikitang nagtatalo, pero kapag nandyan na ako, bigla silang magpe-pretend na close sila. Weird. Napasilip ako sa pintuan, at matamang tinitigan sila. Nakaupo sila parehas habang kumakain, pero baka sa itsura nila ang pagkainis. Look what you've done, Papa. You wasted the hotdog. Silly. You're the one who did that. You are, Papa. Bumaba ang tingin ko sa hotdog na tinutukoy nila. Bahagya akong natawa nang makita ang mga sunog na hotdog. I am. No, you are. You are, Papa. If you weren't go upstairs just to steal a kiss to my sleeping mama. The hotdog wouldn't be burned. Nanlaki ang mga mata ko. Bahagya napaubos at sinabi ni Errol. Denzel, do that. Eto na naman ang kakaibang pakiramdam sa tiyan ko. Para akong isang teenager na kinikilig. Sinong hindi? Ngayon ko lang naman ito naramdaman.
But I tell you to look for it but you didn't. You keep on following me, instead to look for the hotdog. 'Cause I badly wanted to know what you're going to do there. And then I saw you. You steal a kiss from my mama. And I'm gonna tell it to her, stealer. Denzel smirked. Come on kiddo, tell it to your mama. I don't care. We have a baby number 2 now. I blush. Pakiramdam ko umakyat ang lahat ng dugo ko sa mukha. Ano ba itong pinag-uusapan nila? Lalong nanlaki ang mga mata ko at napahawak sa dibdib, nang sumigaw si Errol at nagpapadyak ng mga paa. Yeah, I told you. I don't want to have sibling for now. I told you. I hate you. Denzel grinned devilishly. Too late for that, kiddo. Papa is a sharpshooter. You can do anything but to wait your sibling and accept it. Napasinghap ako sa sinabi ni Denzel. Bigla akong kinabahan. Parang ngayon lang nagproseso sa akin ang bagay na iyon. Ngayon ko lang naalala na posibleng mabuntis ako. Dahil wala naman akong ginagamit na pills. Denzel even not using a protection. I really hate you papa. And I love you more kiddo. Umismid ang anak ko at dinilaan ang ama. Napatawa si Denzel, kaya lalong sumimangot si Errol. Napangiti ako. Tumikim para mapansin nila ako. Napatingin sila sa akin. Mama ko, mabilis na tumakbo papunta sa akin si Errol. Kinarga ko siya pero napasinghap kaming dalawa, nang mabilis na nakarating sa pwesto namin si Denzel, at kinuha sa akin si Errol, at siya na mismo ang nagbuhat sa bata. Bawal magbuhat ng mga mabibigat si mama, kiddo. Remember the baby in her womb. Lalong sumimangot si Errol. Pinanlakihan ko ng mata si Denzel at bamulong. Hindi naman ako buntis. He winked. You never know, baby. I rolled my eyes. Niyaya nila akong kumain. Everything went well. Ako na rin ang nagpresenta na maghugas ng pinggan. Nang hinayang nga lang ako sa hotdog, dahil hindi talaga makakain iyon, dahil sa sobrang sunog. Mabuti na lang at nagluto pala si Nanay Aida ng pagkain, at nakakain kami ng maayos. Hindi pa man nag-iinit ang mga kamay ko sa paghuhugas ng pinggan, nang may yamakap sa akin mula sa likuran. Baby, napapitlag ako. Kinilabutan sa boses niyang mapang-akit, bakit? Kinakabahang tanong ko. I miss you. Nawalan ako ng sasabihin, nang sinimulan niyang halikan ang leeg ko pataas ng tenga. Nakikiliti ako. May kung anong kuryente ang bumalot sa akin. At parang hinahalukay ang tiyan ko. I whisper as he suddenly bite my exposed shoulder. I'm only wearing a sando. Let's go to our room. Ha! Mabilis niya akong hinhila paakyat sa kwarto namin. At nang makarating, mabilis niyang binuksan ang kwarto, at isinandal ako sa likod ng pintuan. I want you. Para akong nahipnotismo sa mga mata niya, at ako na mismo ang unang humulik sa mapula niyang labi. Sa unay mabagal ang halikan namin, hanggang sa naging mabilis. Denzel, he was so eager to kiss me. Mariin, sabik, at mapaghanap. Nangangatal ang labi ko, pero patuloy pa rin kami sa halikan. Rinig na rinig ko ang tunog ng bawat halikan namin. While kissing, he started to undress my clothes, even to his clothes. At nang tuluyang maubad ang mga suot namin, bigla na lang niya akong binuhat. I gasped at his sudden action. My eyes widened and looked up at him. He smirked. Let's shower together. Buhat-buhat ako at pumunta sa bathroom. Ibinaba niya ako sa ilalim ng shower at muling hinalikan. Nakakabaliw. Bawat halik niya ay nag-iiwan ng marka. Bawat halik ay nakakabaliw. Ayoko nang matapos kung anuman ang nangyayari sa amin ni Denzel. I want him to own me. I want to own him too. I wanted us to own each other. I gasped when he bite my neck. Napasabunot ako sa buhok niya, at ipinagdudulan pa siya lalo. Nakakaliyo, nakakabaliw. Hindi ko na kaya, baby. Tumaas ang halik ni Denzel. Hanggang sa makarating ulit sa labi ko. Muli niya akong hinalikan at gigil na kinagat ang pang-ibaba kong labi. I own you baby. Mula ng high school tayo. At nararapat lang na makulong ka sa akin habang buhay. I wanted to protest dahil hindi ko narinig ang mga sinabi niya. Pero nadala ng pagkabigla ang mga sasabihin ko, nang kunin niya ang isang paa ko, at dalhin payakap sa bewang niya.
Sunod-sunod na pagdaing ang nagawa namin sa 4 na sulok ng bathroom, hanggang sa tuluyan kaming natapos. Nanghina ang mga tuhod ko. Ang akala ko babagsak ako sa panghihina, pero nagawa akong saluhin ni Denzel. Mabilis ang paghinga na ginagawa namin. Nanlalabo ang paningin ko. Tuluyan kong ipinikit ang mga mata dahil sa pagod, pero bago iyon, narinig ko pa ang bahagyang pagtawa ni Denzel sa bandang tenga ko. "You're tired again, baby. I'm sorry. I can't get enough of you, and I will never be. Sleep tight, baby ko." Nagising ako sa mabigat na bagay na nakapatong sa akin. Humarap ako patagilid sa mahimbing na natutulog na si Denzel. Maamo ang mukha niya ngayon. Tipong hindi galit at maaliwalas lang. Napangiti ako bago halikan siya ng mabilis sa labi. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niyang nakayakap sa bewang ko. Mabilis kong isinuot ang mga damit, at nagpas siyang lumabas ng kwarto. 1:00 na ng hapon, at hindi pa kami nakakain ng tanghalian. Tahimik ang buong mansyon, at hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Inilibot ko ang bawat sulok para hanapin siya, hanggang sa matagpuan ko siya sa mini garden. "Ha, that's wrong." Inis na umasik ang anak ko kay B1 at B2 na nagkakamot sa ulo. "Little monster, tama naman eh." Bahagya akong napatawa kay B1 at B2. Parang pinagbagsakan sila ng mundo sa itsura nila. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino si Benjo at Benji sa kanila. Hindi ko na lang binabanggit ang pangalan nila para hindi ako magkamali. Noong bumalik sila, ang akala ko ay ako ang babantayan nila, pero sinabi ni Denzel na si Ariel na ang babantayan ng mga ito. Well, pabor naman sa akin yun, dahil hindi ko gusto na may nagbabantay sa akin. Mas gusto ko na sa anak ko na lang. Mas makakampante pati ako, kapag ang anak ko ang may kasama sa bawat oras. Heist. Wrong nga sabi eh. I will sumbong the two of you to my papa. Lalo akong napatawa. Napangisi dahil sa nakikitang pagtitimpi sa itsura ng kambal. Natutuwa nga siguro ako na pahirapan sila ng anak ko. Isa pa, alam ko naman na nagsinungaling ang dalawang madaldal na iyan, sa pinsan-pinsan kuno at pamilya na pinapakain nila. Umiling ako at umalis na lang. Napagpasyahan kong lumabas muna sa mansyon, para makasagap ng sariwang hangin. Paglabas ko ng main door, napakunot ang noo ko. May tao sa gate. Pilit kong inaanigan at minumukhaan ang taong iyon, pero hindi ko makilala. Balot na balot ang itsura niya. May balabal sa ulo at nakasalamin siya sa mata. Naka-face mask din. I swallowed. Akmang papasok ako sa loob ng mansyon, nang mapansin ako ng misteryusong tao sa gate. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Hindi ko gusto pero kusang naglalakad ang mga paa ko papunta sa gate. "Bakit?" Kinakabahang tanong ko. Nagulat ako nang ilagay niya ang mga kamay sa bakal na gate. Tipong gustong makapasok. Napaatras ako. Akmang tatalikuran ko siya nang magsalita siya. "Mrs. Walker, I beat my lips so hard, sino ka?" Hindi na mahalaga kung sino ako. He needs you, he needs your help. Naguluhan ako sa sinabi niya. "Sino?" "Si Doc Raven, puntahan mo siya. Nag-aagaw buhay siya." Tuluyang kumawala ang lakas ng pintig sa puso ko. Kinabahan ako bigla. "Anong sinasabi mo?" Nanginginig na rumiin ang kapit ng babae sa bakal na gate, at gigil na nagsalita. "Ang Denzel na yan." Pinabugbog niya si Doc Raven. At balak niya pang ipatapos. Muli akong napaatras at awang ang labing napatulala sa kanya. Hindi magagawa ni Denzel iyan. At bakit naman niya gagawin kay Doc yun? Walang rason. I said while gritting my teeth. Kaya niya. Alam mong gusto ka ni Doc Raven, but you choose to be blind and deaf. At para kay Denzel, isang balakid si Raven kaya ipinabugbog niya ito. May inabot siya sa aking litrato. Nanginginig ang kamay na kinuha ko ito. Nagpatikip ako ng bibig, at umalpas ang mga luha sa mga mata. Kitang-kita ang bagbog saradong mukha at katawan ni Doc Raven. Hindi ko akalaing magagawa ito ni Denzel. "Puntahan mo siya, pakiusap, puntahan mo siya." "Nasaan siya?" Sa nanginginig na boses ay nagawa kong makapagsalita. "Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Malalaman ni Denzel. Magkita tayo 9:00 ng gabi dito sa gate. Sasanduan kita. Huwag mong ipapaalam kahit kanino,
dahil saglit lang naman tayo kay Raven. Tiyak na kapag nalaman ito ni Denzel, baka tuluyang tapusin niya si Raven. Hindi ganon si Denzel, hindi siya masama. Hindi siya ganon. Kilala ko si Denzel. Hindi mo siya kilala. He can do everything without you knowing. Mag-iingat ka. Tuluyang umalis ang babae, habang ako ay nakatulala pa rin sa gate. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong malaman kung ano ang kalagayan ni Doc. Bumalik ako sa mansyon. Hindi mapakali sa mga nalaman ko. Ginawa ni Denzel iyon dahil sa akin. Hindi dapat. Naging mabait si Doc Raven sa amin. Baby, halos mapatalon ako sa biglaang pagsulpot ni Denzel. Hindi ko na malayang nakalapit na siya sa akin. Nakakunot ang noo niya, at animoy nagtataka sa reaksyon ko. Baby, what's wrong? You look so tense. Napasinghap ako at umiling. It's nothing. Bahagya kong pinasadahan ang suot niya. He was wearing a faded jeans and red long sleeves polo. Nakatupi ang sleeves nito hanggang sa siko niya. Aalis ka. Yeah, may biglaang meeting lang sa munisipyo. Bahagya niyang sinukle ang buhok gamit ang kamay. Napasunod ang tingin ko. He smirked. I gulped. Heto na naman ang pakiramdam na parang may hinahalukay sa tiyan ko. Bahagyang tumawa si Denzel, kaya napaiwas ako ng tingin. Stop that baby. Stop staring like that. Ha? Wala naman sigurong mali kung tignan kita diba? This time, sinalubong ko na ang mga mata niyang parang nanghihipnotismo. He chuckled again. He walked closer. Hinawakan niya ang magkabilaang bewang ko, at hapitin ako papalapit sa kanya. Napasinghap ako. Stop staring like you wanted to eat me. My eyes got widened. My cheek started to heat up. Bahagya ulit siyang tumawa. Inilapit niya ang bibig sa tenga ko. Ramdam ko ang mabango niyang hininga na tumatama sa tenga ko. Bumibilis ang paghinga ko, at tuluyan ko itong nahigit dahil sa sinabi niya. Oh, but that's fine. I also wanted to eat the whole day. Wala sa sariling napalo ko siya ng malakas sa dibdib. Muling tumawa si Denzel, but this time malakas na. Bastos ka. Yeah, but my baby so thrilled. Umalis ka na nga. Nakasimangot kong sabi. Okay, take care baby. He quickly kissed my lips, before he turned his back on me. Napasunod ang tingin ko sa kanya, hanggang sa tuluyan na siyang nakaalis. Gusto kong tanungin si Denzel about kay Raven, pero pinapangunahan ako ng takot. Takot na baka magbago siya sa akin. Takot na baka mawala ang ganitong side ng pakikitungo sa akin ni Denzel. Sumapit ang 8:30 PM, hindi pa rin nakakauwi si Denzel. Wala akong cellphone at si B1 lang ang nagsabi sa akin na gagabihin si Denzel ng pag-uwi. Pabor iyon sa akin dahil sa gagawin ko. Kailangan kong malaman ang kalagayan ni Raven. Malapit ng mag-alas 9 at kinakabahan ako. Hindi ko alam pero ang lakas ng tahip ng dibdib ko. Hindi ako mapakali. Mabilis na sumapit ang alas 9, pero bago ako umalis, pinuntahan ko muna si Ariel sa kwarto niya. Hinalikan sa noo, at siniguradong maayos ang lagay niya. Pinanghahawakan ko ang salita kung saglit lang ako, kaya hindi na ako nagpaalam sa mga tao sa mansyon. Nang makarating sa gate, mabilis kong nakita ang babaeng balot na balot. Nang makita niya ako ay nakahinga siya ng maluwag. Bagay na ipinagtataka ko, dahil para siyang nabunutan ng tinak sa dibdib. Hindi katulad kanina, bakas dito ang pagkabalisa. Fair na. Bahagya akong tumungo sa sinabi niya. Akmang maglalakad na siya, nang tawagin ko siya. Sandali, anong pangalan mo? She smirked. Kinilabutan ako sa ngisi niya, pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Ako si Angelica. Tumungo ako at sinundan na lang siya. Nasaan ba si Raven? Saang hospital? Malalaman mo din. Pinasakay niya ako sa kotse, kaya sumakay naman ako. Nagtaka pa ako dahil sa backseat niya ako pinapasakay. At siya ay sa driver's seat, pero hindi ko na lang pinansin. Pagkapasok ko, laking gulat ko sa taong nakasakay din sa backseat. Nagsimula akong kabahan sa nakakatakot niyang ngisi. Naging mabilis ang kilos ko. Binuksan ko ang pintuan ng kotse, pero sinabunutan niya ako. Napasinghap ako at napadaing sa sakit. Tinakpan ng panyo ang ilong at bibig ko. Nanlaban ako at pilit na tinanggal ang kamay niya. Pero tila naubos ang lakas ko,
at unti-unting pumikit at nanghina. Tuluyang nawala sa ulirat. Sa wakas, love, nakuha na kita. Si Raven.